I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Kumusta po kayo mga kabayan, mga kalingap? Magandang buhay po, Analyze Reality Vlog. Ngayon ho, meron lang akong gustong i-share sa inyo. Napanood ko yung isang hindi magandang balita. Nakasubscribe po ako kay Indigent Vlog. Yung mga nakakakilala sa kanya, siguro alam niyo na kung patungkol saan itong aking isi-share sa inyo ngayon. Kasi alam ko naman na matagal na rin tayong nakasubaybay dito sa taong to. Pero bago yun, maraming salamat po doon sa mga bagong pumasok sa aking munting kubo. Salamat po sa pagsuporta ninyo. Mga silent viewers, mga nagko-comment, nagla-like, nag-share, thank you po and God bless so sa inyo. Support po natin sila, Kuya Bal Santos Matubang, atin na vlogs, Kalinga Prab, Jack Tapia Matubang, mga kasama niyo pong reactors dito sa Kalinga, yan mga Karepa reactors, Team Bios, Team Strikers, Team Watchers, KOGR. Support po natin ang buong Kalingap Tahanan, pati po yung family channel po ni Kalinga Prab, Matubang. So ito po, dumaan sa aking news feed dito sa YT, ang upload ni Indigent Vlog. Kanina pa yon nung nag-break ako. So ngayon, break na uli. Bibigay ko itong aking opinion patungkol ho dito. Dahil si Jonathan po, pumanaw na. So ito po yung sinabi ni Indigent. Si Jonathan, nailibing na rin po si Jonathan. Yun po kung may nakapagsabi po sa akin na daw po si Jonathan, mga mikumiga. Kaya sa mga nagtatanong po, mga mikumiga, si Jonathan po ay patay na po, mga mikumiga. May nakapagsabi po sa akin. Magdalawang linggo na rin po ang nakalipas. Nagulat po ako sa nagkwento po sa akin at bigla dahil hindi ko po alam na matay na rin po pala si Jonathan. At nailibing na rin po pala. Saan, Jonathan, sumalangit nawa yung kaluluwa mo, Jo. Kikita na kayo ni Nanay Marita mo at natupad na yung mga sinasabi mo, Jo, na ate, hanggang December na lang ako. Natupad. Ayun po, una sa lahat, sumalangit nawa yung kaluluwa ni Jonathan. At nagulat ho ako dito nung napanood ko to. Naka-live po ito si Indigent. Actually, dalawa sila. Nauna ito siya nag-live. Tapos yung kay Sir Wakiwak TV, nandyan din po sa aking thumbnail ang kanilang mga channel. Pwede nyo pong panuorin doon, bisitahin para sa buong detalye po ng aking isi-share sa inyo ngayon. So nagulat din ako katulad ni Indigent. Akala ko sila yung nag-asikaso. Kasi napanood ko nung nakaraan pa, 2 weeks ago, nung dinala si Jonathan sa hospital. Doon pala nila sa Mandaluyong yun pinunta. So ngayon, akala ko, itong na sinabi nga ni Indigent na napatay na, akala ko sila yung nag-asikaso. Wala rin pala silang kaalam-alam. So nabalitaan na lang niya. So ibig sabihin, yun nga, yung sa kabuuan ng video niya, kung pakikinggan nyo, panoorin nyo po. Parang nagparamdam daw sa kanya si Jonathan. Siyempre, wala nga silang alam. Wala nga siyang alam na namatay na. At ganon din po kay Sir Wakiwak. Sinabi naman niya doon nung once daw, kasi ang pagdala daw doon sa ospital, sinabi na nila na walang kamag-anak. So, kaya hindi na rin sila na-inform. At sabi nga dito ni Sir Waki na sinabihan daw sila sa DSWD na wag munang magbablog, wag munang maglalabas ng kung ano-anong detalye hangga't hindi pa maayos, hindi pa kumpirmado. So confirm na daw. At ayun, hindi rin nila alam kung saan inilibing kasi ang nag-asikaso nga daw doon na mismo sa DSWD kasi wala naman kamag-anak. Pero ayon kay Sir Waki, may nabanggit siya doon baka daw cremate. So, hindi na rin sila siguro nag-follow up pupunta doon sa hospital kasi hindi naman sila kamag-anak, wala naman na eh. So, kumbaga gobyerno na ang nagproseso doon. So, ang ina-expect natin maibabalik ba, madadala doon sa barangay para doon lamayan pero hindi na nailabas pa doon si Jonathan. So, ayun, balita na lang, wala na tayong nakita. Yung last nakita natin sa kanya, yung dinala na siya sa hospital. Yun na lang.
But anyway, alam naman natin na sa sobrang katigasan ng kanyang ulo, hindi ayaw niya magpaggamot kaya lumala yung kanyang sakit. Mabuti na rin yun, at least wala na siyang mararamdaman ngayon. Magkita na sila ng nanay niya, mga ganun ba. So, sa comment section, kasi binasa ko rin yan, huwag na lang po tayo magsisihan. Alam naman natin na na-stress tayo dati kay Jonathan. Yun lang naman kasi atin, yung malasakit ba na naiinis tayo sa kanya na ayaw niya na magpaggamot, ayaw niya uminom ng gamot kahit meron na. Nandiyan na inaasikaso ni Inday Jenny, pero hindi pa rin. Pero ganun talaga, ayaw niya eh. So, tapos na ang kwento. End na tayo kay Jonathan. Kinuklose ko lang ito. So, ngayon alam na natin na wala na siya. Kaya nung nalaman ko, nung napanood ko itong ni Inday Jenny, sabi ko, hindi pa ako nasilip sa channel nila sa KBO. Kasi inisip ko baka nag-ayos din sila, bakit walang vlog, mga ganun ba? So wala rin pala talagang alam siguro sila pinuno ka business, no? So yun lang yung sa akin, pagprinalang natin si Jonathan na katahimikan. Naalala ko yung sabi niya na may mga dadalawin siya, nabanggit yan ni Inday Jenny. Mabuti nga kamo si ka-business, pinuntahan niya. Kasi di ba lagi yun ang kanyang hinahanap. Nung buhay pa, nag-kausap man sila. Yung iba na hindi pa niya napupuntahan, baka dalawin sila Renji at saka sila Buddy. Kasi syempre hindi rin nila alam. Baka mamaya, ito napanood na yung live nila ni Inday Jenny. Doon lang siguro nila malalaman yun. At ang tanong dito, sino kayo nagbalita kay Inday Jenny, na wala na si Jonathan? Pero anyway, tapos na. Hanggang balita na lang tayo. Wala na tayong makikitang Jonathan na nakapagpa-stress. Pero okay lang yun. Ganun talaga ang buhay. May mga makukuha din tayong mga lessons doon sa mga nangyari kay Jonathan. Yung katigasan ng ulo, huwag natin pairalin. Nandiyan ang gamot, uminom, mag-ingat sa sarili. Iwasan yung mga bagay na mga bawal, mga pagkain, yung mga ganun-ganun ba. At least ang tawag dito, mapalad pa rin tayo kasi hindi tayo katulad nila nangyari sa kila Jonathan. Ayan. So, kung mapapanood naman ninyo doon sa channel ni Kagwang Wakiwak, ignore nyo na lang yung negativity kasi meron siya mga binanggit doon na patungkol sa nambabas kay Jonathan, mga ganun ba. Tapos, yung tutusin talaga si Sir Kawakiwak meron siyang vlog na doon yung 2 weeks ago nang pumunta doon sa hospital nga. Ang title pa nga na, Jonathan Baho. Talaga to si Sir Waki. So, sa mga nakakilala kay Jonathan, na naumpisa yung journey nila simula nung kinuha ni KBO doon sa parang tambakan, Lungganan Daga kung tawagin. Wala na ho siya ngayon. Harinawa, nandun na siya kay Papa God, nasa heaven na siya. Yun lang. So, ingat po tayong lahat, yun lang yung sa akin, in-inform ko lang kayo, sinare ko lang sa inyo yung aking napanood kay Inday Jenny. So, bisitahin nyo na lang po doon sa kanyang channel para kung meron pa kayong nais, mga katanungan doon, pwede kayong sa kanya doon sa comment section. So, ingat po tayong lahat. And shoutout po sa lahat-lahat na lagi na riyan na nakasuporta sa amin sa buong Kalingap Tahanan. Hanggang dito na muna. To God be the glory.